Sa pagsisimula ng ating kwento, ang isang guro na namumuno sa nagaganap na PE, ay tinawag na ang susunod na student, upang ito naman ang kanyang isusunod na susubukin ang taglay na lakas. Ang pangalan ng lalaking dumating na ito ay Lin Yuan. Pagkadating ni Lin Yuan ay nagsimula na rin siyang maghanda sa gagawin nitong pagtalon. Pagkatalon niya ay kumapit siya sa bakal na nasa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos niyang bumitin dito, ilang segundo pa lang ang tumatagal ay nagsimula na itong manginag ang mga binti. Nang makita si Lin Yuan ng kanyang mga kaklase ay siya ay lubos na pinagtawanan ng mga ito dahil na rin sa kanyang mahinang pangangatawan. Pinagtatawanan nila si Lin Yuan dahil ilang segundo pa lang ang tumatagal ay halos hindi na nito makayang matagalan at maitaas pa ang kanyang pangangatawan. Sabi pa ng isang lalaking kasali sa mga tumatawa kay Lin Yuan na wag na silang magbilang dahil pupuste siyang hindi ni Lin Yuan makakayang magtagal hanggang 10 seconds. At iyon na nga, hanggang 8 seconds lang ang inabot ni Lin Yuan, maya-maya lang ay bumagsak na si Lin Yuan sa lapag dahil sa labis na kanyang pagkapagod. Dahil 8 lang ang naabot ni Lin Yuan ay lalong humagalpak pa ng tawa ang mga nakasaksi sa buong kaganapan. Pinupuri nilang pinagtatawanan si Lin Yuan dahil sa nagawa nitong masira ang dati nitong record, na 7 segundo, ngayon ay 8 na, kaya naman binigyan nila si Lin Yuan ng bansag na si 8 second. Pagkatapos ni Lin Yuan mabigo sa unang illness, ay sinubukan naman niya ang push-up, at doon ang nagawa lang na push-up ni Lin Yuan ay iisa, kaya naman, pinagpapawisan na ang mga instructor na nagtuturo kay Lin Yuan, pati ang ikatatlong bagay na push-up ay hindi rin ni Lin Yuan natapos kahit isang lang puntos, kaya naman binigyan na lang ng lalaking itong nakahawak sa paa ni Lin Yuan ng mungkahi na sumuko na lang ito sa kanyang pangarap na lumakas. Kaya pala si Lin Yuan naging isang mahinang nilalang, dahil noong ito ay nagkaroon ng isang malubhang karamdaman noong si Lin Yuan ay maliit pa, kaya naman, naging dahilan ito kaya siya ngayon ay naging isang mahinang nilalang at naging isang taong nakakaawa dahil sa hina ng kanyang pangangatawan. Balik tayo sa guro na namumuno, napapatakip na lang ito sa kanyang mukha dahil hindi niya maiwasang mahiya sa dinudulot ni Lin Yuan na kahihiyan. Binigyan niya ng payo si Lin Yuan na dapat ito ay magtrabaho ng mas mabuti. Dagdag pa niya na ang entrance exam ay paparating na kaya naman kailangan ni Lin Yuan na magsumikap dahil kahit isang squat lang ay hindi ni Lin Yuan magawang makascore. Si Lin Yuan naman ay aminado sa kanyang sarili na kahit anong kanyang gawin ay hindi pa rin niya mabago na siya ay isa pa rin na talonan. Sa pagsapit ng hapon, nang matapos na ni Lin Yuan ang kanyang buong araw na pagsasanay, habang naglalakad ito sa kalsada upang umuwi na sa kanyang bahay, dumaan muna siya sa bahay ng padalahan ng package upang tanungin ito kung mayroon nagpadala para sa kanya. Ibinigay naman nito ang isang package at itinanong niya kay Lin Yuan ang hawak niyang package kung ito ba iyon, na galing sa Guangdong. Agad namang sumang-ayon si Lin Yuan dito na sa kanya ang padalang ito, na galing sa kanyang ama, kaya nagpasalamat si Lin Yuan kay Mr. Wang, at nagsimula na siyang maglakad pa uwi. Hindi niya alam kung ano ang laman ng box kaya naman ay hindi na niya inintay na makauwi at binuksan na niya ang kahon para makita ang laman nito. Kaya si Lin Yuan ngayon ay mag-isa lang ngayong namumuhay, ay dahil sa kanyang mahinang katawan, nagkaroon ang mga magulang ni Lin Yuan ng maraming utang. Kaya naman, naisipan ng mga magulang nito na iwan ito at magtungo sa South, upang dito ay magtrabaho sila ng mas mabuti. Balik tayo sa ating bida. Sa pagbukas ni Lin Yuan sa box, bumungad sa kanyang harapan ang laman nitong na isang Godzilla, na may kasama pang isang sulat. Kaya naman sobrang saya ng nararamdaman ni Lin Yuan nang makita niya itong regalo ng kanyang ama. Sunod naman niyang binuksan ay ang papel, kung saan binabati siya ng kanyang ama dahil malapit nang sumapit ang kaarawan nito, kaya naman humihingi ito ng tawad dahil hindi siya ni Lin Yuan makakasama sa pagsi-celebrate ng birthday nito, ngunit ang ama ni Lin Yuan ay nagpadala kay Lin Yuan ng paborito nitong laruan na Godzilla bilang isang birthday gift dito. Dagdag pa niya umaasa siya na maaari si Lin Yuan na maging matapang at hindi matitinag na gaya ng Godzilla sa tuwing nakakaranas ito ng mga paghihirap, at si ito ay maging isang malakas ang kalooban, matapang, at maging isang malakas na maliit na halimaw. Pagkabasa ni Lin Yuan sa sulat ng kanyang ama, lubos itong naantig ang puso sa nakakagaang pagbati at sa regalong bigay ng ama nito sa kanya.
Naisip ni Lin Yuan ang mukhang gusto ng ama nito na maging isang hindi magagaping malit na halimaw si Lin Yuan, subalit, para sa ating bida, ang pangarap na iyon ay isang suntok sa buwan. Maya-maya lang habang taimtim na nag-iisip ang ating bida, hindi niya namalayang may isang tao ang biglang nalang kinuha mula sa kanya ang laruan at ito ay walang iba kundi ang hangal na kanyang kaklase, mukhang pinag-iinitan na naman ang ating bida nito. Ang lalaking kanyang kaklase ay tinanong nito si Lin Yuan kung bakit naglalaro pa ito ng isang laruan, gayong hindi na ito ngayon isang bata. Dagdag pa dyan na para dito sa hangal ay hindi si Lin Yuan nakakagulat na umaasta bilang isang mahinang nilalang. Nang makita ni Lin Yuan na kinuha ang kanyang Godzilla, ay agad niya nitong binawi ang laruan mula sa kamay ng lapastangang lalaki, ngunit ayaw nitong ibigay sa kanya. Sabi pa ng bully na sa wakas ang mahinang nilalang ngayon ay marunong ng lumaban, pagkatapos ay ginawa nitong bola ang laruan at naghanda ito sa kanyang pag-itsa, walang pagdadalawang isip ng bully itinira sa malayo ang laruan at sinabihan pa niya si Lin Yuan na kunin ito, kahit sinabihan na ito ni Lin Yuan na wag ito itapon ay hindi pa rin nakinig ang lalaki sa hiling ni Lin Yuan, pagkait siya sa malayo ng laruan, bumagsak ito sa gitna ng kalsada. Kaya naman labis na nanggalaiti si Lin Yuan sa hangal na lalaki, ngunit hindi na niya ito pinansin at tumakbo na lang siya papunta sa laruan, habang ang bully ay pinagtatawanan si Lin Yuan, ginawa pa nito si Lin Yuan na parang isang aso, kung saan pinapakuha niya dito ang laruan na parang aso na kinukuha ang stick na itinapon ng kanyang amo, habang ang mga kasama naman nito ay walang ginawa kundi tumawa na lang sa gilid na mga parang baliw. Ngunit hindi alintana ni Lin Yuan ang kaakibat nitong panganib na dala sa pabigla-biglang pagtawid sa kalsada. Hindi ni Lin Yuan napansin ang paparating na truck kung saan mabilis itong humaharurot ng takbo patungo sa kanya, samantala naman ang mga hangal na bully, nang mapansin nila ang truck na paparating kaya naman sinabihan nila si Lin Yuan na mabilis na umalis doon, ngunit huli na ang lahat. Ang driver ay hindi na niya mapigil ang patuloy na pagsulong ng truck, kaya naman nang mapansin na ito ni Lin Yuan ay huli na ang lahat upang umilag, kaya naman, buong-buo niyang sinalo ang rumaragasang kotse, dahilan upang sumambulat ang dugo sa eri, at bumagsak ang ating bida sa kalsada habang nakahandusay at naliligo ng sarili niyang dugo, kasama ang kanyang laruan na Godzilla. Ang mga lalaking nakasaksi sa buong pangyayari ay sinubukan nilang tumawag pa ng ambulansya, ngunit hindi ito umabot sa natitirang paghinga ni Lin Yuan, na ang malala pa diyan, hindi man lang huminto ang driver na nakasagasa at nagpatuloy lang sa pag-alis na parang walang nangyaring trahedya. Napatanong na lang si Lin Yuan sa kanyang sarili kung tuluyan na nga siyang mamamatay. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, hindi niya lubos maisip kung saan lugar siya ngayon napunta, sinubukan niyang pagmasdan ang kanyang mga kamay, nagulat siya sa kanyang nakita dahil parang ang kamay nito ay lubhang kakaiba, at sa kanyang likod napansin niyang mayroon siyang buntot sa likod, sinubukan niyang analisain ang buong pangyayari. Sa kanyang pagkakaalam ay ito'y nabundol ng isang kotse dahilan kaya siya ay namatay. Pinagmasdan ni Lin Yuan ang kanyang paligid, inakala niyang ito ay nasa ibang mundo ngunit napagtanto rin niyang siya ay nasa ilalim lang ng dagat. Sa maikling pag-aanalisa ni Lin Yuan ay maya-maya, may isang bagay ang tumunog at basta-basta na lang lumabas sa kanyang harapan. Sinabi ng bagay na ito kay Lin Yuan na nagkamalay na ang host, kaya naman na-activate na ang Monster Chicken Evolution System. Sa basta-basta pag-alpot ni Kun sa eksena, nagulat si Lin Yuan dito dahil hindi niya alam kung saang lupalop ito nanggaling. Maya-maya lang ay kumalma na rin si Lin Yuan at tinanong niya si Kun kung ano ang sinabi nito, at kung totoong ito ay kanyang naririnig. Dagdag pa ni Lin Yuan na ang nilalang bana, nasa kanyang harapan ay ang Monster Chicken Evolution System kung saan, kinumpirma naman ito ni Kun na ito ang tinitukoy ni Lin Yuan, sa pagsasabing, si Kun ay kahit kailan ay hindi kayang gumawa ng kasinungalingan. Para lalong maniwala si Lin Yuan sa system ay ipinakita nito ang isang malaking screen, na naglalaman ng mga impormasyon sa kasalukuyang sitwasyon ni Lin Yuan. Mula sa host na si Lin Yuan, at ang race na Thunder Dragon, may state na juvenile, pwede pa iyang ma-upgrade. Si Lin Yuan ay may bloodline ng isang higanti, na pwede rin itong ma-upgrade, at ang height naman ngayon ni Lin Yuan ay 7.5 meters, samantala namang ito ay may bigat na humigit kumulang na 125 tons.
At ang attack method naman ni Lin Yuan, ay gumagamit siya ng bibig upang kagatin ang kanyang kalaban, at pati kaya rin nitong umatake sa kanyang kalaban gamit ang kanyang mga kuko. Ang pinakahuli sa listahan ng kakayahan ni Lin Yuan ay ito'y isang special skills, ngunit hindi pa ito available sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bida. Dagdag pa ng sistema sa pagpapaliwanag sa ating bida, ang bloodline ni Koi ngayon ay isang bloodline ng makapangyarihang ancient mythic titan beast, na naitala sa makasaysayang mga bundok at katubigan, ngunit si Koi ay pansamantalang ito ay nananatili paring isang maliit na nilalang. Sa nabasa ni Lin Yuan sa ipinakita ng sistema sa kanya, kanyang nalaman na ang tinutukoy pala ng sistema na si Koi ay ang version ngayon ni Godzilla. Dahil hindi pa masyadong natatauhan si Lin Yuan sa sitwasyon niya ngayon, naitanong pa ni Lin Yuan na maaari pala siyang mag-log-in kada araw upang makakuha ito ng reward. Dagdag pa niya, ang evolution point ay maaari itong gamitin para sa kanyang evolution. Nasabi pa ni Lin Yuan na siya ay muling nabuhay, ngunit naging itong isang makapangyarihang ang legendary beast sa kabundukan at karagatan. Sa kabila noon, ay nagkaroon pa ito ng isang madayang sistema. Nang matauhan na ang ating bida ay nagulat siya sa kanyang nalaman, hindi ito lubos na makapaniwala sa nangyayari sa buo nitong sitwasyon, na itanong pa ng ating bida sa kanyang sarili kung ito ba ay nananaginip. Kinaway-kaway niya ang kanyang buntot upang subukan ang pakiramdam nito, naramdaman naman niyang mukhang ang kanyang buntot at kuko ay pakiramdam niya ito ay totoo, ngunit maya-maya lang ay hindi na niya ito binigyang pansin at tinoon na lang nito ang buo nitong atensyon sa sistema. Sinabihan ng ating bida si Kun na gusto niyang mag-check-in. Na masaya namang pumayag si Kun sa sinabi ni Lin Yuan kaysa kanya. Sa pag-check-in ni Lin Yuan sa system, ang sistema ay binati nito ang ating bida sa ona nitong pagkakataon, kasabay nun ang paglabas ng isang mapa sa kasalukuyang lokasyon ng ating bida, ito ay nasa dagat ng Mariana Trench. Dagdag pa dyan, dahil sa pag-check-in ng ating bida, binigyan ito ng sistema ng isang magandang gantimpala, ito ay ang S+ rank skill. Ang kakayahan ng skill na itong tinatawag na Devour through Devouring na ito ay kaya nitong gawin ang pagkain nito na maging evolution point. Dagdag pa dyan, maaari din si Lin Yuan makakuha ng isang tiyak na pagkakataon upang makabisado ang mga nauugnay na kakayahan, kaya naman sinabihan si Lin Yuan ng sistema na kumain ng marami hanggat kaya nitong kumain. Subalit, sa binigay na paliwanag ng system sa ating bida, hindi nito lubos na naintindihan ang sinabi ng system kaya naman, hindi niya alam ang sinabi nitong Devour, pati na rin kung ano ang tinutukoy nitong S+ rank. Paliwanag naman ni Kun na ito ay ability ng isang halimaw kaya dapat ang ating bida ay dapat maging proud sa kanyang nakuhang skills. Maya-maya, alam na ang sikmura ni Lin Yuan habang ito ay taintim na nag-iisip kung ano ang sinabi ng system, hudyat na ito ay nakakaramdam na ng gutom, kaya naman kinalimutan na lang niya ang mga kanyang katanungan at inisip na lang niya kung paano siya makakahanap ng pagkain. Sa hindi kalayuan mula sa kanyang lokasyon, may nakita itong isang maliit na bilog na ilaw kaya naman dahil sa kanyang kuryosidad ay kanya itong nilapitan sa pag-aakalang marami talaga dito sa ilalim ng dagat na nilalang na mayroong emit light, kaya naman nais niya itong huntingin para kainin. Sa tuluyang paglapit ng ating bida sa puting ilaw, bumungad sa kanyang harapan ang isang pangit na nilalang na mayroong matatalas na mga pangil. Ang isdang ito ay tinatawag sa pangalang deep sea monkfish, o mas kilala sa tawag na lanternfish, na may bilog na pangangatawan, may malaking bibig na puno ng matatalim na ngipin, at sa itaas ng ulo naman nito ay may isang hugis parol na nagbibigay liwanag sa dilim upang maakit ang isdang makakakita nito. Sa pag-eye contact ng dalawa, kinilabutan ang ating bida sa nakakatakot na pagmumuka ng lanternfish. Nasabi pa niyang mas nakakatakot pa pala ito sa personal kaysa sa nakikita niya sa internet, kaya naman nilayasan na lang ito ng ating bida, pati ang lanternfish ay tumalikod na din para umalis dahil napansin niyang ang kanyang nabingwit na isda ay sobrang laki kaya naman kung nanaisin nitong kainin si Godzilla ay hindi ito madaling gawin. Sa kaduwagan na ipinakita ni Lin Yuan sa lanternfish, kinantsawan ito ni Kun sa kadahilanang ang lanternfish ay mas maliit pa sa kamay ni Lin Yuan, kaya naman inasar ni Kun si Lin Yuan sa pagsasabing anong kinakatakutan ng ating bida.
At nang ito ay kanyang maisip, bigla itong napahinto sa kanyang paglayo sa lanternfish, dahil kanyang napagtantong may kabuluhan ang sinabi ni Kun sa kanya, kaya naman bakit siya matatakot sa lanternfish na iyon. Ilang saglit lang ay dahan-dahang nilingon ng ating bida ang lanternfish habang kumikislap ng pula ang kanyang mga mata, dagdag pa dyan ay natatawa pa ito sa kanyang gagawin. Biglang gumalaw ang ating bida ng mabilis papunta sa isda kaya naman, sa labis na takot na naramdaman ng lanternfish sa ating bida, ay naging dahilan ito upang ang lanternfish ay hindi na ito kinailangan pa ng ating bida na atakihin dahil kusa na itong bumigay, napasabi na lang ang ating bida sa isda na sobra na manghina nito. Kaya naman napatanong na lang ang ating bida kung tuluyan na nga ba niya itong kanyang napaslang ng ganon-ganon na lang. Dinampot ng ating bida ang isda at tinanong niya si Kun kung talaga bang ang lanternfish ay pwedeng kainin. Nag-aalala si Lin Yuan baka siya malason ng isda kaya naman nagdadalawang isip itong basta-basta na lang niya itong isubo. Sumang-ayon naman dito si Kun at sinabihan niya si Lin Yuan na ito ay pwedeng kainin, bukod pa dyan ay ang ating bida ay halos malapit ng mamatay sa gutom kaya naman sinabihan ni Kun si Lin Yuan na kainin niya ang lanternfish para mahibsan ang pakiramdam nitong gutom. Pumayag naman ang ating bida sa mungkahi ni Kun, at naisip niyang, bagamat pangit man ang panlabas nitong anyo ay subalit nang ito ay kanyang tikman sa nakaraan niyang buhay, ay hindi naman ito lason at ang sarap ng kanyang isdang kinain. Bagamat ang lanternfish ay mayroong hindi kaaya-ayang itsura ay wala naman si Lin Yuan nagawa pa upang tanggihan itong kainin, para na din sa kanyang kapakanan, kahit na napipilitin ay pilit niya itong isinubo sa bibig upang kainin. Maya-maya pagkasubo niya sa isda, may isang bagay ang tumunog, binati nito ang ating bida sa matagumpay nitong pagkain sa deep sea monkfish kasunod nun ay nakatanggap ito ng 5 evolution points, dahil sa unang beses ng ating bidang kumain ng deep sea monkfish ay nagkaroon ito ng isang special na skill, at ito ay tinatawag na lighting sea rank skill. Ito ay nagbibigay liwanag sa dilim na gaya ng lanternfish na mayroong isang ilaw upang gawin pang-akit ng isda sa kanyang paligid. Nang nalaman ng ating bida na totoo pala ang mga sinabi ng sistema ay buong puso na siyang nagtiwala dito, dahil kanya ning nararamdaman sa buo niyang katawan ang malaki nitong pagbabago. Agad niya ring sinubukan ang natanggap nitong skills dahil hindi na ito makapag-intay itong subukan, at sa kanyang ginawa, may blue na ilaw ang lumabas mula sa kanyang palikpik, kaya naman labis na mangha si Lin Yuan sa kanyang nakita. Hindi rin nagtagal, pagkabukas-bukas lang ng ilaw ng ating bida, mula sa kanyang kaliskis sa kanyang likod, ay mabilis itong dinumog ng maraming isda, na tila ay parang ito ay nasa isang malaking event, na mabilis na dinaluhan ng maraming mga kalahok. Ang mga isdang walang kamalay-malay na kusang lumalapit kay Lin Yuan ay hindi na nito sinayang pa ang pagkakataong ito, at agad na niyang sinimulang pagkakainin ang mga isdang kusang lumalapit sa kanya. At dahil sa kanyang C-rank skills, na kung saan ang kanyang kakaining nilalang ay mata-transfer bilang evolution point, ay nakatanggap ang ating bida ng mga evolution point, kung saan sunod-sunod itong nakakuha ng maraming point sa bawat kanyang pagkain ng isda. Sa unang evolution point na natanggap ng ating bida, ay umabot ito ng 5 evolution points, at sa pangalawa naman ay umabot ito ng 15 evolution points, ang pangatlo naman ay umabot sa 50, samantalang ang ikaapat na naman ay umabot ito ng 8 evolution point. Dagdag pa dyan dahil sa pagkain ng ating bida sa Deep Sea Ghost Eyed ay nakakuha ito ng isang pambihirang abilidad, at tinatawag itong Night Vision. Ang abilidad na ito ay malaking tulong sa ating bida, dahil may kakayahan na ang ating bidang makakita sa dilim, kaya naman, wala nang dapat pang ikatakot ang ating bida sa dilim, dahil sa pambihirang abilidad na ito. Balik tayo sa ating bida, na pagkatapos ni Lin Yuan na kainin ang mga isdang kusang lumapit sa kanya, hindi niya mawaring ito pala ay mapapakain ng marami na halos parang puputok na ang kanyang tiyan dahil sa labis na kabusugan, at ngayon lang niya naramdaman ang ganitong pakiramdam, dahil noong isa pa siyang tao ay hindi pa ito nakaranas noon ng ganito kabundat ang kanyang tiyan. At dahil sa pagkain ng ating bida sa deep sea monkfish, nakaipon na ito ng 10,000 evolution point, kaya naman sinabihan ng ating bida si Kun na simulan na nito ang proseso ng pag-e-evolve sa kanyang katawan. Sa harapan ng ating bida, lumabas dito ang buong bahaging katawan ni Godzilla,
na kung saan, pinapili ni Kun si Lin Yuan sa mga ito kung anong bahaging katawan ang ating bida ang nais nitong palakihin, hindi na nagpatumpik-tumpak pa ang ating nida at agad na nitong pinili ang kanyang mga palikpik, saka ang kanyang mga kuko at pati na rin ang kanyang katawan, na mabilis naman si Kun sumunod sa gusto ni Lin Yuan, at sa nangyayaring proseso ng ating bida, biglang nagliwanag ang buong katawan nito, sinyalas na nag-uumpisa na ang ganap ng pagbabago ang buong katawan ng ating bida, at para sa scale enchantment ni Lin Yuan, ay binawasan ito ng sistema na aabot hanggang 300 evolution points. Para naman sa kuko nito ay binawasan lang ito ng system ng 200 evolution point. Samantala namang para sa katawan nito ay 500 points ang nabawas. Matapos ang maliit na pag-unlad ng ating bida, lubos itong namamangha sa bago niyang lakas, pero ang lubos niyang ikinagugulat ay ang ginugol niyang 500 evolution points, ay nagbigay lang sa kanya ng laking mahigit kumulang na 1 metro. Nasabi niya malayo-layo pa rin ang kanyang landas na tatahakin, upang maabot niya ang tugatog ng kapangyarihan, pero hindi pa niya iyon inisip pa sa ngayon at tinuon na lang niya ang buo nitong pansin sa kasalukuyan niyang kinaroroon ng mundo. Direkta na niyang itinanong kay Kun, kung sila ba ay nasa lupa pa rin, ngunit sa kanyang pagtatanong ay hindi naman ito sinagot ni Kun dahil dapat ay si Lin Yuan mismo ang makakatuklas ng bagay na ito, kaya naman pabahagyang nainis ang ating bida dito, dahil bakit kailangan pa niya itong imbestigahan, at sa pagtatanong ng ating bida kay Kun sa pangalawang pagkakataon ay binago na nito ang kanyang tanong ngunit may kaugnay pa rin ito sa unang tanong niya kanina. Itinanong niya dito kung siya ba ay nasa ibang mundo na parang isang laro, ngunit ang system ay nagbingi-bingihan lang sa katanungan ng ating bida na parang wala siyang narinig na may sinasabi ang ating bida dito, pero ganun pa man, kahit na hindi sinagot ni Kun ang kanyang katanungan ay malaki pa rin ang paniniwala ng ating bida sa kanyang sarili na siya ay nasa lupa pa rin kahit makikitang ang kanyang paligid ay puro tubig. Batid niyang kung may Mariana Trench, ay nangangahulugan lang itong siya ay nasa lupa pa rin, ngunit, kung sakali mang salakayin niya agad-agad ang lungsod ng mga tao, ay maari itong bombahin ng mga missile doon kaya naman dahil sa kasalukuyan nitong lake ay hindi kakayahing tanggapin ang lahat ng mga sandata ng tao, kaya naman upang hindi iyon mangyari, ay kakailanganin pa ng ating bida, na maghintay hanggang maabot ang kanyang taas ng 100 talampakan, bago ito tuluyang lumabas upang magtungo sa lungsod ng mga tao, batid niyang sa oras na mangyari iyon ay wala na itong dapat pang katakutang sa kahit ano pa mang klaseng sandata ang ipalabas ng mga tao upang ito ay paksane, ang ibig sabihin lang noon, maari itong maging isang hari ng mundong ito, kaya pinagpatuloy na ng ating bida ang pagkain ng deep sea monkfish para tuluyan na niya niyang maisagawa ang kanyang maitim na balak sa mundo ng mga tao, naging dahilan ito, upang mas lalong niyang pagtibayin pa ang kanyang determinasyong maging isang pinakamalakas sa mundong ito, at habang ang ating bida ay kumakain ng isda, hindi niya namalayang may panganib palang nag-aabang sa kanyang buhay na darating, makikita sa ilalim ng ating bidang may isang malaking nilalang ang taintim itong pinagmamasdan. Maya-maya lang ang malaking nilalang ay mabilis na gumalaw patungo kay Lin Yuan, at mabilis nitong inatake ng galamay ang ating bida, dahil sa surprisang pag-atake ang ginawa ng nilalang, ay hindi na nagawa pa ng ating bida na makaiwas pa at tuluyan na itong napasa ilalim sa galamay ng nilalang, at huli na si Lin Yuan bago makareact bago niya na lamang nahuli na pala siya ng lilalang na puno ng galamay, nagmistolen itong isang maliit na nilalang sa harapan ng malaking pusit, dahil naging pabaya ang ating bida sa mga nilalang sa kanyang paligid, ay kanyang nalimutang ang pusit na palang ito ay lubos na na-attract sa maliwanag na ilaw, lalo na ng pagkatapos niyang umangat ng 1 meter, balik tayo kay Squidward, ang malaking pusit na ito ay tinatawag na aka Architeuthis Dux, ito ay may kabuoang habang 6 to 12 meters, samantala ang iba naman ay umaabot ng 20 meters ang haba, dagdag pa dyan na ito ay tumitimbang ng 1,000 kilograms. Ang nilalang na ito ay puno ng mga galamay na naglalaman ang bawat isa sa mga galamay nito ay nagtataglay ng maraming mga butas na bagay na nagsisilbi para kay Squidward na pangsipsip. Balik tayo sa ating bida, at nang mahuli ito ng giant squid ay hindi na niya nagawa pang makailag kaya buong buo na itong ginapos ng galamay ng malaking pusit.
Kaya batid ng ating bida ang kasalukuyan nitong laki ay wala itong magagawa sa higanteng pusit na ito, bukod sa hindi ito makagalaw, dagdag pa diyan ay hindi na niya magawa pang huminga dahil pati ang kanyang ilong ay natatakpan na ng malaking galame ng pusit. Mukhang kamatayan na lang ang naghihintay para sa kay Lin Yuan sa mga oras na ito, ngunit hindi ito pumayag ng ganon-ganon na lang siya mapapaslang, maya-maya lang, may isang malaking bagay ang pumukaw ng kanilang pansin. Ang napadaang nilalang ay tinatawag na sperm whale, ang haba ng nilalang na ito ay umaabot ng 18 meters, na may bigat na 50 tonelada. Ang nilalang na ito ay ang pinakamalaking nilalang na mayroong maraming malalaking ngipin, na mayroong mahusay na kakayahang sumisid sa dagat, at ito ang tinaguriang deepest longest diving mammal sa buong karagatan. Dahil sa angking laki ng sperm whale ay nawalan na ng silbi pa para kay Squidward na kainin ang maliit na Mariana Trench, kaya naman nang makita niya si Kuya Whale, hindi na niya inintindi pa ang una nitong biktima, dahil mas marami ang kanyang makakain kung ang sperm whale ang kanyang kakainin, kaya napagpasyahan na ni Squidward na iwan na lang ang maliit na Mariana Trench at upang atakihin nito si Kuya Whale. Pagkadating ni Squidward sa balina ay agad nitong niyapos ito para hindi na ito makawala sa kanyang mga galamay. At sa ginawa ni Squidward ay hindi naman nakaporma ang sperm whale dahil mabilis na itong ginapos ng mga tentacles ng hinganteng pusit. Balik na tayo sa ating bida, nagulantang ang buo nitong mundo ng kanyang masaksihan ang dalawang malaking nilalang na naglalaban sa kanyang harapan, kahit pa man na ito ay muling nabuhay bilang isang halimaw na nilalang sa ilalim ng karagatan ay para sa dalawang malaking nilalang sa kanyang harapan, ay nagmumukhang isa lang itong langgam. Ganon pa man, kahit batid ng ating bida na may mas malaking nilalang bukod sa kanya ay hindi ito pumayag na tapak-tapakan ang kanyang dignidad, gayong muli itong nabuhay bilang isang halimaw sa karagatan, tinatigan niya ang kanyang sarili at ayaw na niyang maging duwag pagaya ng nakaraan niya buhay, na ang mga nilalang doon ay mga uhaw sa dugo, mabangis at mga nagngangalit na nilalang, na gaya ng katangian ng isang unggoy. Kaya naman buong-buo na ang kanyang desisyon na hinding-hindi na ito muling tatakbo sa mga nilalang na may gustong maliitin ang gaya niya, ipinangako ni Lin Yuan sa kanyang sariling magmula ngayon ay kahit ano pam ang nilalang iyan ay hindi na niya hahayaang atigan ang gaya niyang nilalang, agad na sumugod ang ating bida sa dalawang nilalang na naglalaban, determinadong paslangin ang malaking puset sa kanyang harapan. Pagkadating niya sa galamay ay hindi na ito nagdalawang isip pa at agad niyang kinagat ito upang kainin. Kahit na mas malaki ang puset sa kanyang ng 10 beses, mabilis na ni Lin Yuan na binaklas ang parteng galame ni Squidward gamit ang kanyang mga ngipin. Sa unang kagat ng ating bida, nalamang niyang masarap pala talaga si Squidward, at sa una niyang pagkagat, nakakuha ang ating bida ng 21 evolution point. Sa una lang na pagkagat, kaya naman napaisip ang ating bida ng sandali, nalaman niyang isang kagat lang ay makakakuha siya ng 21 evolution points. Kaya naman para sa kanya ay hindi na rin ito masama upang kainin si Squidward, at dahil nalaman niyang malaki ang binibigay ng puset ay pinagpatuloy na niya ang kanyang pagkain, ngayon ay walang balak ang ating bida na hayaan ang puset na maghari-harian sa karagatan, at sa ginawa ng ating sa pagkain sa galamay ni Squidward ay napansin na natin may nilalang na kumakain ng kanyang galamay, kaya naman nenas ito sa ating bida dahil sa kalapastanganan nitong ginagawa sa kanya, kaya agad ni Squidward na inatake si Lin Yuan upang igapos gamit ang galamay, ganoon pa man, kahit nahawakan na ito ni Squidward ay pinagpatuloy pa rin ng ating bida ang pagkain sa galamay ng malaking nilalang. Inasar pa ito ng ating bida dahil mukhang minamaliit siya ng malaking pusit, dagdag pa dyan ay sinabihan pa nito si Squidward na magmula ngayon ay isa na siya sa mga halimaw kaya naman wala na siyang kinakatakutang pangnilalang sa buong karagatan. At dahil sa ginagawa ng ating bidang pagkain sa galamay ni Squidward ay nawala na ito ng poko sa balina dahil nakatuon ang buo nitong pansin kay Lin Yuan na patuloy na kinakain ang kanyang galamay, hindi na namalayan pa ng pusit na nakawala na pala ang sperm whale sa kanyang pagkakahawak dito kaya naman, ang sperm whale ay nakakita ng magandang pagkakataon upang ito ay makisalo sa ating bida sa pagkain, tumatawa pa ito kay Squidward dahil ngayon ay siya naman ang aatake dito.
Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang sperm whale at agad na niyang kinagat sa ulo si Squidward dahil mukhang pabor naman sa kanya ang nangyayari, at dahil dalawa na ang nilalang na nagtutulong-tulong upang kainin si Squidward ay wala na itong nagawa pa at naging pagkain na siya ng dalawang kanyang biktima. Ang pusit na sana ay ang kakain sa dalawa ay siya din palang kakain sa kanya kaya naman mukhang bumaliktad na ang sitwasyon ni Squidward. Makalipas lang ang ilang oras sa patuloy ng pagkain ng dalawa sa pusit, natapos na rin ang mga itong kumain, halos makikita ang dalawang lubuang tiyan at halos walang matira sa higanting pusit. Dahil na rin sa dami ng kinain ng ating bida ay nakakuha ito ng kabuoang halagang 3,000 evolution point. Kaya naman tuwang-tuwa ang ating bida sa kanyang nalaman, bukod sa nakain lang niya ay kalahating bahagi laang ng pusit ay nakakuha pa ito ng malaking halaga ng evolution point. Habang nag-iisip ang ating bida, biglang tumingin sa kanya ang sperm whale ng masama, nakulangan pa yata ito kaya naman parang naghahanap pa ito ng away. Kaya naman nang mapansin ito ng ating bida ay walang pagdadalawang isip niya itong hinamon ng away, ngunit na-imagine ng sperm whale na kung sakaling ito ay kanyang kainin ay baka masaktan lang siya dahil sa kaliskis ng ating bida na maaaring tumimo sa kanyang ngalangala. Si Lin Yuan na ngayon ay wala nang kinakatakutan na nilalang, ay walang takot na hinarap ang malaking sperm whale at sinabihan niya itong kung ano ang tinitingin-tingin sa kanyang ng sperm whale. Dagdag pa dyan, tinanong niya rin ito kung minamaliit ba siya ng balyena. Samantala namang ang sperm whale na batid niyang hindi nito kayang kainin ang ating bida ay mas minabuti nang umalis na lang at iwan ang ating bida, at pasungit pa itong nilayuan ang ating bida. At habang pinapanood ni Lin Yuan ang lumalayong sperm whale ay nasabi niyang kaya lang naman niya ito hinayaang umalis ay dahil sa kadahilanang malaki-laki din ang naambag nitong tulong sa kanya kaya naman hinayaan na lang niya itong umalis. Pagkatapos niyang asikasuhin ang sperm whale ay isinunod naman niya ang pagpapalaki ng kanyang katawan, sinabihan niya si Kun na kailangan niyang mga level up na masaya namang sumunod si Kun sa utos ni Lin Yuan. Para sa scale enchantment ng ating bida ay nabawasan ito ng 500 evolution points, para naman sa pagle-level up ng mga kuko nito ay binawasan ito na umabot hanggang 500 evolution points, para naman sa kanyang mga pangil ay ang nabawas dito ay 500 evolution points. At para naman sa body size nito ay nabawasan ito ng 1,500 evolution point. Sa kanyang ginawang pagle-level up ay umilo na naman ang buo nitong katawan, matapos ang proseso ng pag-angat ng kanyang lakas, bukod sa kakayahan ng ating bida, bigat, timbang at special skills nito ay ang iba ay hindi na nagbago, nanatili pa rin ang iba sa dati nilang katayuan. Ang dating laki ng ating bida na 7.5 meters ay ngayon ito na ay 10 meters, at pati na rin ang nakaraang timbang nitong 125 tons nito ay ngayon ay umabot na ito ng 179 tons, at ang attack method ng ating bida ay nadagdagan ng dash at dragon fling, nagkaroon din ito ng mga skills na gaya ng lighting, isang C-rank skills, samantala namang ang kanyang night vision ay isa lang E-rank skills. Matapos ang malaking pag-angat ng kakayahan ng ating bida, ngayon ay hindi na itong nangangamba pang makasagupa muli ang malalaking nilalang dito sa ilalim ng dagat na gaya ng sperm whale. Nagmasid-masid si Lin Yuan sa kanyang paligid upang maghanap pa ng mga maaari niyang kainin mula sa kanyang paligid. Nasabi niyang kung siya ay makakakain pa ng aabot ng 50 na pirasong malalaking pusit o hindi kaya naman ay yung sperm whale ay hindi malabong maabot na niya ang laki na umaabot ng 50 meters. At kung sakaling matupad nga ni Lin Yuan na maabot ang taas na iyon, kahit malaki pa man ang kanyang makasagupal na gaya ng kanyang nakatapat na giant squid at giant sperm whale, ay madali na lang para sa kanya itong paslangin ng walang kahirap-hirap. Habang abala si Lin Yuan sa paghahanap ng mabibiktima ay bigla na lang lumabas sa kanyang harapan si Kun upang ipahayag dito na nakakuha ang ating bida ng isang special na kagamitan. Nakuha niya ito dahil sa unang beses ng pagkain ito ng pusit, sa ginoong dahilan ay nakatanggap ito ng gantimpala, tinatawag ang bagay na itong bilang Monster Compass. At dahil sa pagkagambala ni Lin Yuan dahil sa biglang pagulpit ni Kun ay sinabihan niya ito na may pagbabanta na wag itong magulo, sa una ay ayaw pa niya pansinin ang bagay na nasa kanyang harapan, pero sa huli ay inalam pa rin niya ito, tinanong niya si Kun kung ano ang bagay na ito,
At ipinaliwanag naman ni Kun dito kay Lin Yuan ang katangian ng isang bagay na nasan kanilang harapan. Sinimulan niya ang pagpapaliwanag kay Lin Yuan na ang monster compass na ito ay may kaayahang madetect ang mga halimaw na malapit lang sa kanilang lokasyon. May kakayahan din itong madetect ang mga sinaunang nilalang. Dagdag pa dyan, ang monster compass na ito ay may kakayahang gumawa ng maraming kaibigang halimaw bilang isang malungkot na kaluluwa. Bagamat kaya niyang gawing kaibigan ang mga nilalang na halimaw ay kailangan pa rin nitong mag-ingat sa mga mas malalakas na halimaw kisa sa kanya. Dahil sa babalang sinabi sa kanya ng sistema ay tinanong ni Lin Yuan ito kung ang ibig bang sabihin ng sistema sa kanya ay maaari siyang maging isang pagkain ng malalakas na nilalang kung sakali mang mas malakas pa sa kanya ang makakasagupan niyang halimaw. Bagamat medyo naguguluhan pa ang ating bida sa sinabi ng sistema, pero kahit papaano naman ay naiintindihan naman niya ang sinabi nito ng pabahagya. Bagamat ayaw na niyang makasagupa pa ng mga malalaking nilalang ay medyo napanatag na ang kanyang loob dahil sa mahusay na kakayahan na itong maramdaman ang mga papalapit na nilalang sa kanyang paligid upang mapanatili niya ang kanyang kaligtasan sa kamay ng mga malalaking halimaw sa ilalim ng karagatan. At makalipas ang isang linggo habang naglalakbay pa rin ang ating bida sa ibabaw ng dagat, hindi niya lubos maisip na matapos nitong pagkakainin ang mga malalaking nilalang dito sa dagat ay halos ngayon ang mga pating na tinatawag na great white shark ay nakikita na lang niya bilang isang maliliit na nilalang, at dahil sa patuloy ng ating bidang pagkain ng malalaking halimaw sa karagatan ay naabot na niya ngayon ang taas na 30 talampakan, kaya ngayon ang tanging nilalang na lang na nakakapagbigay sa kanya ng sapat na evolution point ay ito'y walang iba kundi ang mga giant squid. Ngunit pati ang nilalang na ito ay labis na takot sa kanyang presensya kaya naman lahat sila ay nagsisipagtaguan sa tuwing siya ay kanilang nakikita. At dahil sa isa na ito si Lin Yuan sa kinatatakutang nilalang sa karagatan ay ngayon halos wala na itong makita pang pusit o kahit man lang isda kaya ngayon ay nakakaramdam na ito ngayon ng labis na gutom. Maya-maya lang ay naisipan ng ating bida na mag-check-in muli upang malaman niya ang kasalukuyan niyang lokasyon para mapapang huli-uli siya ng kanyang makakain sa ilalim ng dagat, kaya sinabihan niya si Kun na gusto niyang mag-check-in, at dahil sa kanyang ginawa, nalaman niya na ang kanya palang kinatatayuan ay nasa waters around Abyss Island. Pagkatapos malaman ng ating bida ang kanyang lokasyon ay bigla na lang nakatanggap ito ng isang skills at ito ay isang pang-S-rank skills. Kaya naman labis ang nadamang saya ng ating bida sa kanyang nakuhang bagong skill. Ang abilidad na ito ay tinatawag na Furry Breath. Para magamit ang skills na ito ay kailangan nitong napag-isahin ang kanyang energy sa kanyang katawan tungo sa bunganga at pagkatapos ay pakawalan ito na parang isang laser light galing sa bunganga ni Lin Yuan upang makagawa ito ng malakas ng isang nakakamanghang mapaminsalang kapangyarihan. Ang skill na natanggap ng ating bida ay maiihalin tulad sa parang isang kanan na mas malakas pa sa isang tangke na pangdigma. Dahil sa sobrang napakagandang skill ang natanggap ng ating bida ay halos tumalbog na ang kanyang lato-lato sa sobrang saya, hindi niya lubos akalaing makakatagpo siya ng isang magandang lugar. Maya-maya, ang kanyang skill na tinatawag na Monster Compass ay biglang na lang nagpakita ng senyales na mayroon itong nilalang na nararamdaman sa hindi kalayuan mula sa kanyang lokasyon kaya naman nakakita ito ng pagkakataon upang maghanap ng kanyang makakain. Pagkarating niya sa lokasyon iyon ay bumungad sa kanyang harapan ang isang matayog na pader na lupa, bagamat may pangamba ang ating bida na maari siyang tangahin dito ay hindi na ito nagdalawang isip pa sa kanyang gagawing pag-adyo kaya sinimulan na niyang akyatin ang kalupaan para dito ay maghanap ng kanyang almusal. Bagamat nahihirapan si Lin Yuan sa pag-adyo ay hindi pa rin ito sumuko at patuloy lang niyang sinubukan na akyatin ang tuktok ng bundok. At sa wakas, narating na rin ng ating bida ang tuktok ng lupa at sa kanyang pagdating dito, bumungad sa kanyang harapan ang napakagandang tanawin ng lugar, na naglalaman ng iba't ibang uri ng nilalang, at isa na dito ang lumilipad na nilalang na tinaguriang ang pinakamalaking insektong lumilipad sa buong mundo, at ito ay walang iba kundi ang Meganeure o mas kilala sa tawag na dragonfly, na may kabuo ang haba na umaabot na 0.75 meters. At ang pangalawa naman na nilalang nakabahagi rin ng kalupaan ay may pangalang Arthropolure. Ito ay ang pinakaunang invertebrates na lumitaw sa ibabaw ng lupa na may habang 2.6 meters.
Sa nakikita ng ating bida ay mukhang nagugustuhan na nito ang kalupaan, nasabi pa nitong ang mga nabubuhay lang na nilalang sa Abyss Island ay ang mga sinaunang nilalang, kaya naman sa tingin niya ay walang tao ang gugustuhing bumalik pa sa nakaraang henerasyon, dahil sa mga kakaibang malalaking mga nabubuhay sa kakaibang kagubatan na ito, pero kakaiba siya dahil nabuhay ito bilang isang halimaw kaya naman para sa kanya ang lugar na ito ay nararamdaman niya na parang may sarili itong tindahan, kaya naman hindi na niya ikinababaala pa ang kakulangan ng mga evolution points. At nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang paglalakbay, sobrang saya niya sa gagawin nitong paglalakbay sa desert island. Hindi na ng ating bida pinansin pa ang mga nagtutumbahang puno dahil sa kanyang kagagawan upang makapaghanap na ng halimaw. At habang tinatamasa ni Lin Yuan ang sariwang hangin na dulot ng mga puno't halaman sa kapaligiran ay may napansin itong dalawang nilalang ang lumilipad sa hindi kalayuan. Ang nilalang na nakita ng ating bida ay nang mapansin nito si Lin Yuan sa ibaba ay walang pagdadalawang isip nitong agad na atakihin ang ating bida, bagamat mas malaki ang ating bida ng 8 beses sa nilalang ay hindi pa rin ito nagpakita ng takot sa ating bida, at dahil sa ginagawa ng nilalang ay lubos na itong naiinis dito, sa kadahilanang nasasaktan na ito sa kuko nitong tumatama sa kanyang balat. Maya-maya lang ay hindi na si Lin Yuan nakapagtimpi at agad niya itong kinagat sa pakpak upang hindi na ito makawala pa, pagkatapos ay iwinasiwas niya ito sa hangin upang hindi na ito makapalagpa at hindi rin nagtagal ay sinimulan na niya itong kainin, nalaman ni Lin Yuan ang lasa pala ng halimaw na ito ay hindi sila nagkakalayo ng lasa ng isang manok. Matapos kainin ng ating bida ang lumilipad na nilalang ay nakatanggap ito ng 375 evolution points, dagdag pa dyan ang dahil sa unang beses ng ating bida na kumain ng nilalang na tinatawag na Terrorsaur ay nabigyan ito ng gantimpala na umabot hanggang sa 1,000 evolution points. Matapos kainin ng ating bida ang isang Terrorsaur ay nakulangan pa ito kaya naman nais pa niyang hulihin ang dalawa pang lumilipad sa itaas na Terrorsaur dahil sa gusto naman niya ngayong sumubok ng bagong panlasa dahil nagsasawa na itong kumain ng mga nilalang na lamang dagat. At dahil ayaw magsibaba ng Terrorsaur, siya na ang gumawa nito kung saan balak ng ating bida na gamitin sa unang pagkakataon ang pinagmamalaki nito na bagong natutunan niyang kakayahan na tinatawag na furry breath para puwersahing pabagsakin ang mga Terrorsaur ng walang kahirap-hirap. At nang mapansin ng mga Terrorsaur ang balak gawin ng ating bida sa kanila, dahil sa lakas ng ilaw na inilalabas nito mula sa kanyang bibig, lubos na natakot dito ang Terrorsaur, dagdag pa dyan ay halos maluha-luha itong pinagpapawisan habang pinapanood ang ating bida na nag-iipon ng kanyang enerhiya sa kanyang bibig. Nagsisisi sila sa kanilang ginawang pagkakamaling kabanggain ang maling nilalang kaya naman lubos silang nanginginig ang mga pangangatawan sa pagmamasid lang sa gagawin ng ating bida sa kanila dahil hindi nila alam kung ano na ang susunod na mangyayari sa mga gaya nilang Terrorsaur. Maya-maya lang ay binitawan na nga ng ating bida ang kanyang hinandang atake para sa dalawa, kaya napasigaw ang dalawa sa takot sa atake ni Lin Yuan, buong akala nila ay dito na magwawakas ang kanilang buhay, subalit nagkamali pala ang kanilang hinala, dahil ang ataking furry breath na ginawa ng ating bida ay hindi sumapat upang tuluyang paslangin ang dalawang manok. At nang malaman nila ang buong katotohanan ay nagulantang ang kanilang buong mundo sa kanilang nasaksihan na kaganapan, at dahil ang mga Terrorsaur na inakalang dito na magwawakas ang kanilang buhay ay lubos na nanggalaiti sa ating bida, dahil inakalang nilang parang hinahangal lang sila ng ating bida kaya naman kitang-kita ang labis nitong galit sa ginawang kahangalan ni Lin Yuan, sinubukan pa ni Lin Yuan na pakalmayan ang mga Terrorsaur ngunit hindi ito nagtagumpay. Mabilis ang mga Terrorsaur na inatake ang ating bida, ang malala pa ay hindi lang isa o dalawa ang umatake dito, dahil ang isang ulupong na mga Terrorsaur ay sabay-sabay ng mga itong kinuyog ang ating bida, at dahil napansin ni Lin Yuan na parang hindi gumana ang kanyang pinakawalang atake ay tinanong nito si Kun kung bakit napakahina ng apoy na nilabas ng binigay nitong teknik sa kanya, kaya medyo nagdududa na ito sa hindi bagay ng pangalan ng teknik na ito na furry breath dahil sa napakahinang ataking ito.
Ipinaliwanag ni Kun kay Lin Yuan upang ito ay malinawan kung paano niya maipalalabas ang buong potensyal ng atake, kung saan kailangan ng ating bidang mag-concentrate at pakiramdaman ang dumadaloy nitong enerhiya sa buong katawan. Pagkatapos ni Lin Yuan ay dapat niya itong i-condense sa bibig upang maipalabas ang buong potensyal ng atake. At nang malaman ng ating bida ang method upang ito ay isagawa ay naalala niya ang isang novel kung saan parang kahawig nito ang ginagawa kung saan parang isa itong chi-refine ng teknik sa nabasa niyang cultivation novels. Bagamat alam na niya kung ano ang sinasabi ni Kun ay walang tiwala pa rin si Lin Yuan kay Kun kaya naman pinagmadali niya itong sabihin sa kanya kung paano niya magagamit ang eksaktong paraan para magamit ang furry breath technique bago pa mahuli ang lahat na kainin siya ng sarili niyang manok. Sinabihan naman ni Kun si Lin Yuan na sinabi na niya ang paraan dito, kung saan kailangan lang ng ating bida na mag-focus at pagkatapos ay tipunin nito ang lakas sa iisang lugar. At dahil wala ng iba pang pagpipilian ang ating bida ay walang patumpik-tumpik niyang sinunod ang payo ni Kun dahil batid niyang wala rin naman itong magagawa kung hindi pagkatiwalaan ang sistema, pilit niyang ipinikit ang mga mata upang makapag-focus. Subalit ang mga Teresor ay hindi ito tinantanan at patuloy ng mga itong inatake ang ating bida, kaya naman medyo nawawala ang kanyang konsentrasyon dahil patuloy ang pag-atake sa kanya ng mga manok, bagamat lubos itong nahihirapan ay pilit niyang sinubukang gawin ang teknik kahit na ang mga Teresor ay hindi ito binibigyan ng pagkakataong bumawi ng lakas. Matapos patumbahin si Lin Yuan ng mga Teresor ay dito rin ang mga ito sabay-sabay na inatake ang ating bida kaya naman mahirap na para sa kanya gawin ang furry breath technique, lubos na hindi si Lin Yuan na makapaniwala sa lagay niya ngayon dahil wala man lang itong laban sa isang grupo ng mga manok. Pinrotektahan ng ating bida ang kanyang ulo dahil sa baka ito ang atakihin ng Teresor na maging sanhi ng kanyang pagkamatay, bagamat ang ating bida ang pinakamalakas na nilalang ay wala pa rin itong magawa sa sitwasyon niya ngayon. At habang nakikipagsapalaran ang ating bida para sa kanyang buhay ay sa kabilang banda, lubos na nadidismaya si Kun sa inaasal ni Lin Yuan para sa kanyang harapan dahil mahihinang nilalang lang naman ang kaharap nito subalit wala itong magawa sa harap ng mga manok. Balik tayo sa ating bida, dahil sa ginagawa sa kanya ng mga Teresor ay naalala niya ang dati nitong pamumuhay, kung saan walang hiyang minamaltrato siya ng mga hangal na lalaki sa nakaraan niyang buhay, kaya naman lubos na mahirap para sa kanya makapag-concentrate ng maayos dahil sa sakit ng mga pinsala niyang nararamdaman. Kaya naman ang mga galaw na ginagawa ngayon ng mga Teresor ay ang dahilan upang magngit-ngit si Lin Yuan sa labis na galit sa nakaraan niyang buhay at ayaw na niya itong maulit pa sa susunod, subalit ang sistema na dapat ay kawan ito ay pinagtawanan pa si Lin Yuan dahil sa napakatalanan pala ni Lin Yuan sa nakaraan nitong buhay. Sa galit ni Lin Yuan ay wala na itong balak na pabayaan ang mga hangal na minamaliit ang kanyang abilidad kaya naman nagkaroon ito ng matinding determinasyong magpatuloy na mabuhay sa mundong ito. Bagamat siya ay napakahina ay pinilit niyang makawala sa mga kamay ng mga abusadong lalaki kaya pinatumban niya ang lalaki gamit ang buong lakas niya para makawala sa kamay ng mga ito. Hindi na inintindi pa ang sakit na nararamdaman ng ating bida at buong pusong nag-focus ito sa kanyang atake, determinadong paslangin ang mang-aalipusta sa kanya, kaya naman matapos niyang tipunin ang enerhiya, mabilis niyang pinakawalan ang makapanindig balahibong atake na nagawang ubusin sa isang kisap mata ang mga Teresor. Sa lakas ng pinakawalan na atake ng ating bida ay nagawa nitong mabutas ang bundok na tinamaan ng kanyang furry breath technique. Matapos ang pag-atake ng ating bida, makikita ang mga Teresor na isa-isang nagbabagsakan dulot ng pamatay na teknik ng ating bida. At nang makita ng ating bida ang sobrang lakas ng teknik ay nagdiwang ito sa kanyang pagkapanalo sa matinding laban na iyon, pero ang sobrang lakas palang atake na kanyang ginawa ay nakakaubos pala ng kanyang enerhiya kaya naman sa isang atake lang ay halos sobra itong napagod sa kanyang ginawa. At para manumbalik ang kanyang lakas ay kailangan niyang kumain at nang sa gayon ay maibalik niya ang mga nawala niyang enerhiya dahil sa atake. Pagdating ni Lin Yuan sa mga bangkay ng manok ay halos ayawan niya ang mga ito kainin dahil sa sobra itong natosta, ngunit para sa kanyang ikalalakas ay wala na itong nagawa pa kundi kainin ang sanog na manok para na din sa kanyang kapakanan.
At makalipas ng ilang oras, matapos kainin isa-isa ng ating bida ang manok, lumipat tayo sa sumunod na eksena papasok sa ilalim na bahagi ng kagubatan. Dahil pinagkakain ni Lin Yuan ang tusta na katawan ng pterosaur ay nakaramdam na ang ating bida ng matinding uhaw kaya naman naglakad-lakad ito upang maghanap ng tubig na kanyang maiinom, at hindi rin nagtagal ay nakarating ito sa isang malaking lawa, kung saan may napakalinaw at may fresh itong tubig. Makikita dito ang isang bundok na may isang napakalaking butas sa tuktok dulot ng kapangyarihan na pinakawala ng ating bida kanina. Sa pagmamasid ni Lin Yuan sa paligid, ay nagtataka ito sa paligid ng lawa dahil mukhang kaina hinalang wala man lang makikitang isang halimaw sa malaking ilog na ito dahil sa kanyang pagkakaalam ay maroong halimaw ang dapat nag-aabang sa lugar na ito, na pagtanto ni Lin Yuan na baka mapanganib ang ilog kaya naman mas minabuti ng ating bida na taintim na pagmasdan ang ilog bago pumasok dito. Habang nagmamasid ang ating bida, bigla na lang nagkaroon ng reaksyon ang isang malaking bato sa gitna ng ilog, at maya-maya lang ay bigla na lang itong tumayo sa harapan ng ating bida, kaya naman ang ating bida ay sobrang nagulat sa kanyang nasaksihan sa laki ng nilalang sa kanyang harapan, at gaya nga ng inaasahan ng ating bida, may mga malalaking nilalang nga ang nakatira sa malaking islang ito. Ang sobrang laking nilalang na nasa harapan ng ating bida ay tinatawag na oryx, may habang umaabot ng 19 meters, samantalang may bigat namang 22 tons, hinaharangan nito ang mga lawa at malalaking ilog, at ang oryx na ito ay may kahawig na gaya ng isang bundok. Ito rin ay may matitigas na pundasyon ng mga buto mula sa likod at hanggang sa kanyang mga tagiliran, dagdag pa dyan na kaya ng nilalang na ito na mabuhay sa ilalim ng tubig sa loob ng 4 na araw, at dahil sa kahawig ng isang bundok ang likudan ng oryx ay pag nasa ilalim ng tubig ito ay mismong akalain parang isa itong maliit na isla sa gitna ng isang ilog, dahilan upang makapagtago ito ng maayos na walang kahit sino ang makakagawang mapansin ito habang nasa ilalim ng tubig. At habang nagtitinginan ang oryx at ang ating bida, ay hindi napansin ng oryx ang panganib sa kanyang paligid nang sagupain siya ng isang nilalang, dahil sa madali lang nakagat ang oryx ng halimaw na nakatira sa ilog ay hindi na ito nakawala pa dahil mabilis itong pinaligiran ng maraming nilalang. Ang mga nilalang na ito na biglang sumulpit sa eksena ay tinatawag na Sarcosuchus ay nabuhay sa Africa sa panahon pa ng mga mababangis na nilalang. Ang Sarcosuchus na ito'y walang kapantay na pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Matapos paligiran ng mga buwaya ang malaking oryx ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad nilang walang habas na inatake ang kanilang biktima. Sa dami ng buwaya na pinagtulungan ang kaawa-awang oryx ay ilang saglit lang matapos ilubog nila sa tubig ang oryx, ay tinantanan lang nila ito kainin ng masiguro nilang buto na lang ang natira sa kaawang oryx. Matapos pagsawaan ng buwaya ang oryx ay napansin nilang may isang nilalang pala ang taintim silang pinagmamasdan sa hindi kalayuan. Ang ating bida nang mapansing sa kanya na nakatuon ang buong atensyon ng Sarcosuchus ay buong tiwalang kaya niyang paslangin ng walang kahirap-hirap mga ito. Gusto ni Lin Yuan ipakita sa mga buwaya kung sino talaga ang tunay na hari ng tubig sa ilog, kaya naman ng mismong akmang aatakihin na sana ang ating bida ng mabangis na Sarcosuchus, ay bigla na lang itong napahinto sa pag-abante, na tila ay may isang nilalang ang biglang pumigil sa kanyang pagsulong. Ang isang malaking kamay mula sa isang hindi kilalang nilalang ay puwersahang hinayla ang buwaya, kaya naman nang mapansin ito ng ating bida ay napahinto ito sa kanyang sanang gagawin at pinili na lang ni Lin Yuan na pagmasdan kung ano ang nangyayaring kaganapan dahil hindi niya lubusang kilala ang misteryusong nilalang ang bigla-biglang nagparamdam ng kakaibang lakas, na puwersahang nitong hinayla ang buwaya papasok sa kanyang kuweba na tila ay isa ito sa kinakatakutang nilalang sa islang ito. Makalipas lang ang ilang oras pagkapasok-pasok lang ng Sarcosuchus sa kuweba ay bigla na lang itong nilaman ng buo ang nagtatapang-tapang ang buwaya. At nang makita ito ng ating bida ay hindi na ito basta-basta tumuloy pasukin ang teritoryo ng misteryusong halimaw at mas pinili niyang alamin ang buong katotohanan at sa paghintay ni Lin Yuan sa paglabas ng nilalang ay maya-maya, matapos kainin ng misteryusong halimaw ang pauna nitong pagkain ay tuluyan na nga itong lumabas mula sa kanyang lungga at tumalon ito mula sa itaas ng bundok at sa pagbagsak nito sa ilog ay walang katakot-takot nitong kinaharap ang mababangis na nilalang na mga Sarcosuchus.
Abangan sa susunod nating recap kung saan makakalaban ng ating bida ang malaking nilalang na ito. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay magiging tao ang nilalang na ito ngunit nahuli siya ng mga lizard kaya naman iniligtas ito ni Lin Yuan sa mga lizard dahilan kaya magiging Kakampi niya ito. at hindi rin magtatagal ay malalaman niya rin kung paano muling maging isang tao sa tulong ng babae. Kaya naman kung gusto nyong subaybayan ang aking kwento ay pwede bang makihingi ng kahit isang like at huwag muna rin kalimutang mag-subscribe para updated ka palagi sa mga aking mga bagong upload na video.